Hi guys, mapagpalang araw, panibagong araw, panibagong video reaction at komentaryo dito sa loob ng talagang lumalaki at talaga namang tumitinding community ang One Kalingap, One Family. Sa panahon ngayon ng dami. At syempre guys, welcome po sa ating YouTube channel. Kung hanap nyo guys pang malupitan, good vibes at detalyadong reaction video, dito na po kayo, no? At di po kayo nagkamali. Ito po ang paborito nyo reactor, Marzano TV 2.0. Dami yang ganyan ngayon nandiyan lang sa paligid. Syempre guys, no? At please comment, like, comment, and subscribe. At the same time guys, shoutout po sa mga kababayan natin, no? Especially yung mga kababayan nating solid dito sa Kalingap na talagang laging nanonood. At syempre sa mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa buong Mega Metro Manila. Pag-ingit-pikit para walang makita. Pag di nyo kaya nahigitan ay huwag kayong manira. Dami peki sa syempre guys, shoutout din po natin ang mga kababayan natin, especially sa mga kababayan nating OFW, no, na talagang supporters at solid supporters ng Team Kalingap. At syempre shoutout po sa mga kababayan nating OFW, especially dito sa Singapore, no. Medyo ingat-ingat po kayo, medyo maulan ngayon dito at sobrang lamig kasi paggising ko kanina nilalamig ako, yung pala umuulan, nako po. At ngayong itong mga buwan na to talagang madalas po umulan ngayon dito sa Singapore, no. Kaya alalay lang at syempre mag-take ng vitamin C, no. At syempre shoutout po sa mga kababayan natin at enjoy this video reaction. Syempre bago tayo mag-start, gusto ko muna i-shoutout ang ama ng Kalingap, syempre ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang. At syempre shoutout ko din po, no, shoutout ko din po lahat ng mga nagmamahal kay Ate Edna, no. Syempre always support kay Ate Edna Vlogs, no. Ate Edna Vlogs, at the same time ang nag-iisang direktor ng Kalingap na si Kalingap Bro. Anyway, Skyway, at di ko na papatagalin guys at gawin natin guys, pag-usapan natin at bigyan ng reaction video. Ito na nga, no, alam naman natin na last time nagkaroon ng matinding issue kay Papa Eds, no. At talagang nasangkot nga siya sa talagang matinding issue. I think isa to sa mga matinding issue. At alam naman natin noon pa may mga issue na si Papa Eds na kinaharap, pero alam naman natin na paglagpasan ni Papa Eds yun. At ngayon guys, no, ito nga, binasag na ni Kalingap Edu ang kanyang katahimikan at nagsalita na siya, no. At pakinggan natin to guys, siguro hindi ko na papatagalin, no. At samahan nyo ako guys na gawa ng video reactions to. At syempre guys, simulan natin to. Tara, let's bagets. Ayan, ilang taon na po si Papa Eds? 28. 20. 29 na sa Bebe. Yan, belated Advance happy birthday Papa Eds. birthday pala. Salamat. Ayan, sa mga gustong magbigay, no? Magbati. Oo, magbati or magbigay ay available pa po si Papa. Ay, available. DM nyo lang po siya, no, Papa Eds, no? At ayan, siyempre isa po siyang sikat na love team din po, no? Anong masasabi niyo po sa love team niyo po, Papa Eds? Napaka-humble talaga ito ni Papa Eds, no? Napaka-humble. Masabi ko lang ay salamat po sa suporta sa Team Kalingap at sa amin din po na mga Kalingap partners, no? Pwede Papa Eds, Kalingap ano? Kardas K-Boys. Sa mga basher naman, ano yung masasabi mo? No comment. Huwag ka magsasalita ng masama sa kapwa. Sabi ko. Yes, Bait ni Papa Eds, no? Talagang alam mo, kahit sinabihan siya ng masakit ng mga basher na yan, hindi niya sinabihan ng masama, ano? Sabi ko. yes, Kaya din ako mababa, sabi. Kahit mga kung ano-anong sinabi sa akin. Yun lang yun. At napahanga mo ko dun, Papa Eds, kasi di ba sa Biblia, huwag kang gumanti ng masama sa masama. No? Tama yun. At kaysa patulan mo, huwag ka na magsalita against them. Diyos na bahala sa kanila at sana makarealize sila at magbago, no? Napakabay ni Papa Eds, guys, no? This good, very good, very good to. thank you so Patayin mo much. na lang sila sa kabaitan. Yun! Tama! Hawaan na lang yun. And Gantihan mo ng mabuti ang masama. Di ba? Sabi nga sa Bible, pag sinampal yung kanan mo, bigay mo pa yung kaliwa. Pag kinuha yung tunika mo, yung damit mo, yung balabal mo, kinuha, edi ibigay mo pa yung tunika mo. Di ba guys, sa Biblia? sa love team niyo po, Papa Eds, ano masasabi mo kay Beyonce? Ay, siyempre, thank you sa support. Siyempre, thank you at palagi siyang
Sumusuporta. Naging parang di masyado, Pabigat, ganun. hindi yung pag ganun. Kahit ka naman, di siya napit. Ikaw nagtatanong ka, hintay mo muna sumagot. Ang ko nag-i-interview, no? Pero siya, tapos supportahan po natin siya, guys. Supportahan po natin. Masyado sa mga bagay na naririnig. Sumusuporta naman, no? Okay pa rin lahat. Bait ni Papa Eds, mga kalingap. Oo, bait. Grabe. Bait yan, guys. Hindi naman. Hindi po. O, diba? Humble lang talaga si Papa Eds. Pero sa akin, mabait to. Gentleman. Diba? Mga gentleman at mabait yan. Kasi last time, guys, kung naalala niyo, diba? Mababanggit ko ulit. Yung dun sa event nung December. Diba? Actually, siya nga yung nagbigay dun sa matanda, 3,000. Kasi matanda, hindi nanalo. Parang wala siyang price. Ang galing man ni Papa Eds, hinatian niya, binigyan ng 3,000. O, diba? 3,000, malaking pera yung guys. Diba? Saan mo pupulitin yun? Kahit mag-ikot ka ba sa kalsada, wala kang makikita ng 3,000. Pero ginawa ni Papa Eds, binigay niya dun sa matanda. Ano? Tuloy natin. Ano masasabi niyo Papa Ed sa lahat po ng sumusuporta ng EDSA? Ay, syempre, thank you sa mga solid na supporters na ating kahit anong mangyari man ay naandyan pa rin kayo at focus sa ating ginagawa hindi kung saan sa ang mga bagay na hindi nakatingin at hindi po sa inyo talagang sa pagtulong lang ang pinaka-priority natin dito. Hindi matulungan yung mga nangangailangan, hindi sa personal life, hindi sa Hoy, teka lang. Guys, may magbibulong dito. Hoy. Parang boses ni Beyonce yun Yung kumakanta sa likod. Sa music background, nakita nyo? Tingnan nyo guys Ulitin natin. Si Beyonce kumakanta. Tingnan natin. Guys, correct nyo ako kung mali ako Parang boss ni Beyonce dito. Hindi matulungan yung mga nangangailangan, hindi sa personal life, hindi sa ano pa man. Kundi yung mga Beyonce mga kawawang tao na nangangailangan. Yes. Salamat. At nandyan po kayo. Lalo sa mga natin, mga sponsors din Kasi kung wala po kayo, hindi ko kayang tulungan silang lahat. Tamang tama. Diba? Talagang ako bilang charity vlogger si Papa Eds, dito ako natutuwa. Talagang binibida niya yung kanyang mga yung kanyang mga sponsor, which is tama naman kasi kung wala din ang sponsor, di rin sila makakatulong. Kaya nga malaking bagay ang role na ginagawa ng mga sponsor ng EDSA, no? Syempre ng buong Team Kalingap. Salamat po sa inyo guys. Ako nagpapasalamat po ako. Yeah, sila Sir Leody, sila Ma'am Rexy, no? At marami pa iba. Tuloy natin. Tama po. Kayong sa malaking tulong yung sa Kalingap po yung sponsors. Oo, ang bagay yan. Hindi lang sa EDSA, sa lahat. Oo, sa lahat. Oo. Lalo ng Team Kalingap po na sumusuporta. Thank you po. Thank you po, Papa Eds. Ano po yung masasabi nyo ngayon sa mga yung lumalabas po na issue ngayon about po sa iyo? Sabi ko ay bahala sila kung anong isipin. Oo, yung mga solid supporters po natin ng EDSA, yan po yung masabi ni Kalinga Pedro. Ang tagal na ng pinagsamahan nila, ang haba na ng pinagsamahan nila, kaya alam na ng mga supporters yan, di ba? Yung mga tunay na supporters, alam na alam yan. Pero yung mga nagpapanggap, hindi alam yan. Pero iba naman, di ko naman masisisi guys kung bakit iba nalilito, naguguluhan. Pero ako sa inyo guys, pinaka-basic thing na dapat nating gawin. Magtiwala tayo kay Papa Eds at kay Beyonce. No? Kung sinasabi nila ganito, pagtiwalaan po natin yun. Pero ngayon, kung di kayo magtitiwala, talaga mas lalo kayong malilito. No, kasalanan nyo din yan. Basta ako para sa akin po, ito opinion ko lang, para sa akin, mas naniniwala ako kay Papa Eds kaysa sinasabi ng mga basher. Kasi kung ang mga basher at naninira lang ang ating pakikinggan, mas malilito tayo guys. Just this only my opinion guys, pero for me, mas dapat paniwalaan natin yung mga taong malalapit sa kanila. Like Kuya Bal, Ate Edna, at Kalinga Prab. Para sa akin kasi sila ang higit na nakakilala kay Papa Eds Hindi ang mga basher na mga tanga na mga bobo 'Di ba guys? Kaya ako para sa akin, paniniwalaan ko sila kung ano sinasabi ni Papa Eds. I will listen to him. At hindi sa ibang mga tao na talagang ang habol lang manggulo. Di ba? Kasi sabi nga na natin, ito nga guys, for the sake of argument Ito guys, for the sake of argument, totoo yung issue. Ito guys uliit ko for the sake of argument.
what if lang to, totoo yung issue. Oh, yung ba, kahit sabihin natin totoo yun, yung ba, ticket yun para siraan mo si Papa Eds? Murahin mo at sabihin mong sinungaling? Hindi yung ticket para siraan mo. Tandaan nyo guys, kahit hindi pa kay Papa Eds, kahit sa ibang tao, kahit sa kapitbahay mo. No? Kahit sabihin natin naagawa ng mali si Papa Eds, hindi naman, totoo yung issue na yun guys. Pasaya, mali yung term ko. Totoo yung issue na yun. For example, ito guys, for the sake of argument, wala tayong karapatan na sabihan at saktan si Papa Eds ng mga titinding mga salita. What if lang yun? Di ba? Oh. Pero para sa akin, walang karapatan na sino na magsalita ng against kay Papa Eds dahil si Papa Eds para sa akin mabuting tao to. Ngayon, kung di kayo maniniwala, wala akong magagawa. Bahala ka sa buhay mo. Pero ako guys, I'm still trusting Papa Eds, no? Yun lang masasabi ko. Tuloy natin. Magpatay. Ito lang daw kahaba ang utak nila. Kasi bawat po, tama yun, tama si Papa Eds. Bawat tao may kanya-kanyang Trabaho yung magiging habang pumasok ng buhay, ba't na trabaho. Ayun. Kaya may stress na ako, kaisip ko hindi ko naman kayang pigilan. Oo nga, nung napanood natin kay Kalinga Prab yung live niya na yung ngayon pumutok yung ganun, nakita naman natin mga Kalingap yung tsura ni Kalinga Pido. Talagang malungkot siya. Oo. Kitang-kita, kahit nga nagpapaliwanag siya, ay pa rin maniwala ng iba. Doon ako nang gigigil. Lahat naman may masabi kahit anong gawin mo. Kaya ako. Kung pwede nga lang itapon sa dagat yung mga yun eh. Kung alam mo lang Papa Eds, mo pinapanood, binabasa ko yung mga comments against you. Kung pwede lang kunin talaga, tatapon ko sa dagat eh. Hanggang doon sa kabilang bundok eh. Itatapon ko eh. Kaya lang, bawal lang eh. No, siguro kung may magic ako, nawala lahat yan, naglaho yan. Tutunawin ko yan. Parang ginto. Lulusawin ko. Baka sakali may pakinabang. Ang babaho ng bibig. Pero alam ko, naniniwala ko hindi yung mga solid supporters eh. Mga nagpapanggap yun eh. Na nung araw paggalit kay Papa Eds eh. Alam mo yung mga basher ni Papa Eds nung una, di ba may mga issue dumating kay Papa Eds. Alam niyo naman yung guys, lalo yung mga matatagal sa Kalingap. Yung mga yun, yung mga basher ni Papa Eds, nabuhay ngayon. Mga dating nasa ilalim ng lupa, nung nagkaroon ng issue at naghihintay ng issue kay Papa Eds, mga nagsilabasan ng mga tanga. Binanatan si Papa Eds ng kung ano-ano. Tapos kung gumawa ng kwento, alam mo mga marites guys eh. Kahit ako, manggigigil ako eh. Kaya kahit naman sino, mabibisit. Sa mga pinagsasabi nila, nakita lang magkasama, ang conclusion nila, magjowa na. Yung isa naman, nakita lang daw sa pagsamba doon sa kanilang church, sa INC. I don't know kung INC talaga yun. Kung napanood yung reaction video natin last time, guys. Panoorin nyo yun, kinurek ko siya. Hindi porket nakita mo magkasama, magjowa na. Sa hukuman pa lang, talo ka na. Baka ikaw pa makulong. Kaya sabi mo magkasama eh. No, yung ba ma-justify mo na ano? Not unless kung kilala mo si Papa Eds. Kapatid mo si Papa Eds. Ako mapaniniwalaan kita pero yung information mo nakita mo lang, hindi pa rin valid yun eh. Hindi ko pwedeng sabihin validate valid yung ano mo nakita mo eh. Kasi kung gano'n na lang ang lahat ng ng ebidensya, lahat ng porket na magkasama paniniwalaan natin, tapos tayong lahat. Ang hirap nung guys. Tuloy natin. Iba nga, di ba? May mga kwento. May nag-comment last time si Ma'am Carla Lorena ata. Hindi ko na nabasa after ng video, ng live reaction ko, tsaka ko nabasa yung comment niya. Meron daw siya kilala. No, nahulihan ng panty yung tao na yon. Ibang panty hindi panty nung kanyang asawa. Ibang panty. Alam mo sabi ng police, hindi pa daw yung hard evidence. Ganun katindi guys. Nagiging lang ako dito, nagiging rational yung aking argumento rito. Kung mali sinasabi ko, i-correct nyo ako. Pwede naman kayo magsabi kung abogado kayo, pwede nyo kayo i-correct. Alam niya na mga abogado. Hindi naman po ako abogado, abogago lang. Feelingero lang. Pero nasa inyo po, hindi ko pinipilit yung aking komento at opinion dito guys. Tuloy natin. Na ako dyan. Kaya lang mga ganun.
na lang ako ginawa. Moving forward na lang about sa mga sa moving future po forward. nila ni yung sa love team ng EDSI po. Kaya yung mga basher diyan, tumigil na kayo. Di ba? Tumigil na kayo kababash. Bahala sa trabaho nila yun. Sa trabaho nila masaya. Walang tigil na yan mga yan. Wala naman mga ambag yung mga yan. Salamat ulit sa lahat ng mga sumuport sa akin. Salamat po sa nag-congratulations sa akin. Dahil po sa inyo, naabot ko pa yung 100k subscribers ko. No, sana marami pang mga EDSI ng mga baliw na mag-support sa akin, guys. Thank you so much, guys. At syempre, kay Kuya Bal, Ate Edna at kay Kalinga Prab. As yun, guys, tuloy natin to. Pasensya na po. Sila dun pag nakakabash ng ganun. Mahirap patigilin yun. O di nila alam na sasaktan yung isang tao. Oo. Trabaho. Tama, di ba? Maging happy lang. Nakaka-stress kaya yung Papa Eds yung masyado sila nangingialam sa buhay ng ibang tao. Di naman nila alam yung pagkatao ng isang tao. Agree ako dun. Kung ano pinagsasabi nila Tama sa yun. social media, yung ganun, di ba? Sobrang masakit kasi halos wala na sa below the belt na yung mga pinagsasabi Hindi naman namin kasi wala naman talaga pagtalo. Mhm. Kung ano man kung masaya sa mga basher o mga low lang para tahimik na. Mm. Kasi pag mga ilang araw lang yan hindi mo na pinansin, nanahimik mga yan, di ba? Oo. Kasi mas maganda yung hindi pinapatulan yung mga basher na yan. Hindi ka naman Oo. Pag hindi mo sila pinatulan, wala na yan. Oo, mapapagod, hindi naman babash. Kasi pag lalo mo lang silang pinansin, lalo mo lang silang papatulan, matatapang ng mga basher ngayon, di ba? Oo, minsan talaga, may mga case, actually meron pag nonsense na, may isang tama yun wag mo nang patulan Kumbaga patay issue na lang Pero ang problema minsan may mga case kailangan mo din sagutin. No? Sagutin yung bagay na yon para lang syempre depensa. Pero basta tandaan nyo guys, sa taong matalino at marunong umintindi, isang salita, isang paliwanag enough na yon. Pero para magpaliwanag na ipapaliwanag mo pa talaga na matindi. Ang mga basher yan No, ang ugali ng basher guys, tandaan nyo, iba yung kritiko. May mga kritiko, nag-a-analyze lang sila. So, kaya nagiging, minsan, against yung comment nila. Hindi dahil masama sila. Nag-iisip sila na masama. Hindi po. Napa-comment lang sila, dahil meron silang, nagiging critical yung isip nila. Bakit ganito? Bakit ganyan? No, pero iba yung basher. Pag ang kritiko kasi, pag pinaliwanagan mo na accept nila yung sagot mo, tatahimik sila. So, yun yung kritiko. Pero yung mga basher, pag sinabi yung basher guys, mga sira na ulo niyan. Sira na tuktok niya, pati bunbunan. Kumaga, kahit anong magandang paliwanag mo, para sa kanila mali ka pa rin. Yun, mga basher yun. Tuloy natin. Tatapag, di ba? Patapos si Papa Ed. Ano tapag ng mga basher ngayon? Sila pa yung galit na galit. Ang comment, grabe. Ba? Hindi nila alam, nakakasakit sila ng isang tao. Yan, tas kulang lang siguro sa pagmamahalan Ayun. Ayun naman dumba na to, Papa Ed. So, kulang lang sa pagmamahal. Yung mga basher dyan, kulang lang kayo sa pagmamahal. Tawag namin dyan, kulang sa pagmamahal, pati sa aruga. Mga papansin. Kulang sa aruga yung mga yan. Papansin! Mga anak ng patay. Tuloy natin. Pagmamahal, sabi ni Papa Ed. Berador. Ano si Berador, mapagmahal. Ayun, di ba? Gayahin yung si Boss Berador. Lupit ni Berador. Mapagmahal. Berador! Nakachat si Berador po, saka si Mr. J. Ang dami mo nang pinagtuturo. Marami na siya pinagtuturo. Oy, Mr. J, shoutout Mr. J at kay Berador. Shoutout. Sa akin, wala kayong makuha sa aking sagutan. Ay, kasi... Napansin at busy ako sa lahat, sa trabaho, sa binirtag, Oo. kay Bianca, sa lahat. Pamilya. Yan. Oy, gusto ko yung sinabi mo rito. Gusto ko yung sinabi niya. Alam niyo, sabi niya guys, busy daw siya sa lahat. Ang nagkatsyan ng attention ko dito, yung sinabi niya si Beyonce. May narinig ba kayong ibang pangalan? Di ba wala? Kaya nga sa mga, ito guys on the spot na interview to, or ambush interview. Tignan nyo guys, ang sagot ni Papa is dito. Siguro yung mga nagda-doubt, no? Yung mga naguguluhan ng mga supporters. Ito guys, pakinggan nyo po ito maigi. Mabilis yung sagot ni Papa is walang keme-keme. Tignan nyo guys sinabi niya rito, busy siya sa trabaho,
busy siya, no? Pati yung yung kanyang beneficiary. Tingnan niyo guys, kung sino yung babanggitin niya. Tingnan niyo, baka may babanggitin na ibang babae, ha? Ulitin natin, ha? Ulitin natin. Tirador po, saka si Mr. J. Ang dami mo nang pinagtuturo. Marami na siya pinagtuturo. Sa akin, wala kayong makuha sa aking sagutan. Ay, kasi... Pansya natin to, guys. Busy ako sa lahat, sa trabaho, sa Teka. Oo. kay Jensen, sa lahat, pamilya. Diba guys? Busy ako sa lahat kay Beyonce at sa pamilya. Ulitin natin to guys. Sa lahat ng mga solid supporters, makinig kayo. Panoorin at pakinggan nyo itong maigi. Maganda itong sinabi ni Papa Eds. At please comment down below kung ano masasabi nyo. At agree ba kayo guys? Tanungin ko ulit kayo guys ha. May maririnig ba kayong ibang babae dito? Saan siya busy? Mapagmahal. Ayun, di ba? Gayahin nyo si Boss Berador. Yun nyo guys, Papa Eds. Mapagmahal. Kailangan nyo ng kachat, si Tirador po, saka si Mr. J. Ang dami mo nang pinagtuturo. Marami na siya pinagtuturo. Sa akin, wala kayong makuha sa aking sagutan. Ay, kasi... Napansin at busy ako sa lahat, sa trabaho, sa biniblog, Oo. kay Jensen, sa lahat, pamilya. Yan. Guys, tapos na usapan. Saka yung mga nagda-doubt, tapos na usapan to guys. Binanggit niya si Beyonce. Wala ko yung makukuha sa akin. Sabi niya, busy ako sa lahat. Binanggit niya yung pagbablog, beneficiary, si Beyonce at after ng pamilya. Ewan ko na lang guys kung maniniwala kay Papa Eds. Pero ako naniniwala ako sa sinasabi ni Papa Eds. Maganda sinabi niya rito. Sampal to sa mga tanga. Sampal to sa mga tanga. Ganun mo ba't sasabihin ni Papa Eds? Diretso yan guys ha. Tignan niyo, ulitin natin. Wala kayong makuha sa aking sagutan. Ay, kasi... Napansin at busy ako sa lahat, sa trabaho, sa biniblog, Oo. kay Jensen, sa lahat, pamilya. Yan. Pag ngayon, wala na ako maibibigay na responde minsan. Sobrang pagod. Di ba? Sobrang pagod. Di na ako makapag-reply. Sobrang pagod. Kaya minsan sa live niya medyo pag hinahanap si Beyonce noon, talaga medyo na siya. Kasi pagod yung tao. Hindi dahil masamang tao siya. Sometimes we need to consider the condition ng isang tao pag nagsasalita. Minsan baka pagod lang, nabigla siya, nabanggit niya yon, di ba? Wala naman taong perpekto. Di ba? Kung perpekto ka, di sana all. Pero I will dare you. Walang taong perpekto. Kung may makakita ka, congratulations. Bahala ka sa buhay mo. Di ba guys, natuloy natin. Hira nga lang makapaglabas na issue pa. Diba? Kaya nga, grabe pa naman napanood natin kay Kalinga Problem Live niya. Grabe ang mga comment dun. Grabe yung comment to kasi nga marami makikita ng utak. Yan ang problema, dami makikita ng utak ang mga tanga. Magkasama lang, magjowa na agad, ang gigigil ako Tuloy natin. Kaya yung mga basher, maawa naman kayo. Huwag naman kayo ganyan-ganyan. Alamin nyo mo. Maawa sila sa sarili nila. Tutusin guys, ako sasabihin, hindi maawa, wag silang maawa kay Papa Eds. Kay Papa Eds, talagang maganda na buhay niyan. Maawa kayo, mga basher sa sarili ninyo. Lala kayong Beyonce, magugulo pa ang mundo nyo. Pero kay bash ng bash, ang babaho ng hininga nyo. Nakay ng patay. Away niyo si Papa Eds. Tuloy natin. Una yung totoo, alam mo yung, bago nyo sabihin yung mga pinagsabi nyo ganyan, dapat tama at hindi kayo nakakasakit ng tao. Ha? What will you expect sa mga basher? Walang sasabihin tama yung mga basher nga Not unless kung kritiko, yung merong valid naman yung kanyang pagki-critics. Constructive criticism. Pero basher, what do you expect sa mga yan? Hindi yan magsasalita ng tama. Lahat mali. Naknampatay, Tuloy natin. Isipin nyo, si Papa Eds, nakita nyo naman nung nag-live si Kalinga Prab. Judge lahat din. Tama, di ba? Napaka-judgmental nyo. Hindi nga sila dinudge ng Judgmental talaga, mga taong judgmental. Patay. Di nyo lang alamin yung mga basher, alamin nyo. sa ang ang Diyos nga, di kayo dinudge hanggat hindi pa katapos ang buhay niya. Tama, oo. Ganun lang. Huwag kayo mag-judge. Ibig sabihin, lalo kang parang ang pangit, minsan mali-malo lang.
Dahil sa emosyon mo, marami kang maling nagagawa. Tama, oo. Ano ka, napapangunahan ka ng emosyon. Oo, kasi yung ano na yan, yung pangbabas niyan ng ganyan, nadadala sila sa galit, inggit, yan, mga ganyan, di ba? Yun ang ano Papa Eds? doon, yun ang manifest doon. Kaya nga tayo nag-six para hindi tayo maging ganun. Oo, di ba? Kaya yung mga basa dyan, alamin nyo muna pag-ugali ni Papa Eds kung gaano siya kabait. Marami siyang natutulungan, marami siyang beneficiary. Saka kahit ganun talaga, kahit marami ka talagang ginawang tama, Mm. Oo. isipin lang ng tao ang mali. Oo, tama. Sa isang mali gagawin talaga kaya. Oo, kala mo napakasama mo na, no? Oo, Oo, kala mo naman, at totoo yung guys, maraming ginawa mabuti si Papa S, pero ang nakita nila yung mali. At ang matindi dito guys, hindi pa nga mali yung ginawa niya eh. Ginawa lang mali. Binigyan ng tawag doon guys, kinalikot. Ginawang mali. Pero wala talaga siyang ginawang mali. Ang matindi pa kung yung mga nag-comment sa kanya talaga antitindi. Akala mo may ambag sa buhay ni Papa Eds. Makapagsalita. Doon ako nang gigigil. Kala mo, Kala mo nakapatay ka na. oo, ginagawa ka na nilang kriminal, halos ganyan lang ginawa mo. Kung makapagsalita sila sa social media, kala mo kilala nila yung tao. Hindi naman sila inaano ko dito, piniplis. Tama. Sa akin lang yung mga tinutulungan ko Yun. Oo. Sa mga basher, Tama yun, Papa Eds. Hindi naman sila concerned mo. Hindi mo sila dapat i-please eh. Di ba? Yung beneficiary mo ang focus mo. Tama yun. tingnan nyo yung mga natutulungan po ng kalingap ni Papa Eds, ni Kalingap Rab. Tingnan nyo po muna bago kayo magsalita ng kung ano-ano. Eh, abot naman ngayon Kalingap Edo, about yun sa pag Singapore nyo ni Beyonce. Hong Kong, ano ba? Hong Kong, kuya. Ano ka ba? Okay na po, medyo Yung, di ba pumunta tayo ngayon sa school? Oo. Ano na po yung balita doon na Balita. napakiusapan na namin Oo. Miss Principal din. Oo. Umayag naman na siya na sumama. sumama? Principal yung kausap nila, guys. Okay ah. Ayan. Itong ganitong opportunity talaga makasama ka lang sa sa ganito kalaking Oh, kasi bihira lang to, no? kalingap. Mhm. Makasama ka lang talaga, makasabit ka lang sa ganitong grupo. Napaka-privilege talaga, sobra. Sobra, oo. Ako Lalo yan. na si Beyonce, isa sa pinaka sikat sa ating grupo dito. Mm. Diba? Kalingap. Marami sa kanya humahanga, maraming At pangit, parang hindi, mas maganda kung i-take niya, i-take niya yung opportunity ng ganito. Kasi Oo. hindi lahat ng tao na pagbibigyan. Pagbibigyan ng ganito, Oo, nakakapasok siya sa school. Oo, kailangan din yun. Pero minsan kailangan natin isipin at timbangin yung mga bagay na pumapasok sa buhay natin. Kung ano talaga yung mas karaniwan nakakatulong sa atin at this moment. Saka kung ito ba itong opportunity na to, sobrang ganda ba nito, nakalalampasin ko. Oo. Kasi pag nawala yung isang opportunity na minsan pagtanda mo, Iniisipin mo yun, Oo, isipin mo yun. Sana ginawa. Ako na lang to. Oo, tama. O, sana. Pilihan na lang natin. Mm. Mag-i-imagine na lang tayo na sana pala ganito na lang. Paano kaya kung ko to? Tama. Tinake ko tong chance na to. Oo, kasi bihira nga lang dumating sa Kasi buhay atin, natin. Ramdam ko yung dati nagtatrabaho ako na wala talaga akong makuha ng trabaho ng maganda. Sa akin kahit Grabe, mabigyan lang ako ng tamang trabaho, Oo. gagalingan ko talaga. Galing. Kaya nung simula nakapasok ko sa Kalingap, Oo. Kalarab, sabi ko, sige mo dito, aayusin ko na lang sa trabaho ko dito. Ayan. Tapos yun nga, nung nagbunga, nung nakikita ko, ay, ang ganda pala. Mas pinagbuti ko pa. Tapos yun, hanggang sa lumaki na, nakasama na ako sa grupo, nakilala na rin, ay di mas laging mas maganda. Kasi dati, hindi pa yun ang gusto kong hindi pa final yung aking yung unang taon sa Kalingap, hindi pa ito final sa isip ko na dito talaga ako. Pero nung yung mga sunod na mga taon, sabi ko, ay, dito na talaga. Kasi naman Kalingap Sabi Edo, nga ni Papa nakita Eds, ng mga tao kung gaano kakabuting tao at kabait, di ba? Oo. Nakikita nila yun. Nakikita nila yung kaya sinuportahan ka ng todo, pati yung Beyonce, yung Edsy. Sinuportahan ka ng tao. Kailangan talaga. So yung mga Kalingap, yung sa atin nga, yung sa pa-Singapore nila mga Kalingap ay Hong Kong, kuya. Kuya, huwag may bahin. Hong Kong. I-update si kuya, pero okay lang. Baka bago lang po ito. Ay, tuloy natin. confirm na po, napaalam na ni pinuntahan I-update si kuya.
Sana nga Singapore eh. Kasi nandito ako ngayon sa Singapore. No, kuya, sana magtila anghel ka. Magpunta sila na dapat yung mag-book sila sa Singapore. Sana matuloy guys. Pero papunta po sila sa Hong Kong guys ha. For correction lang po ba na medyo inaantok lang si kuya. Medyo sa issue. Po namin ngayon kasama si Kuya Bal, si Ate Edna, andin si Papa Eds. Ayun nga, galing na po kay Papa Eds na confirm na po na tuloy na po yung pa Singapore. Tuloy na. Ulit. Kailan po ito, Papa Eds? 13. Ah, 13 13. pa Singapore, Hong Kong na kami. Sino-sino pong mga kasama? Pwede pang maalaman? Ako, si Jency, si Rob, at ang pamilya niya, saka sila Kuya Bal at ang pamilya niya. Yan, si JJ, tapos Tarak, si Dr. Lab, saka si Shane. Marami din ano. Mga ilang days kayo or weeks? Halos almost 1 week. Almost 1 week. Ayan, kaya sa mga taga Hong Kong po, abangan niyo po yung EDSI. Nandun po sila sa Hong Kong. Sa 14 nandun na kayo na 14 nandun na. 14. May meron ba kayong meet and greet doon? Para sa mga fans? Posibleng hindi matuloy yun. Ayun, hanap-indot yun lagi pag ganyan eh. Sobrang daming fans doon. Oh, ayun. Abang-abang na kayo mga EDSI fans. Last February na meet and greet. Libo siguro mga 3,000 yata yun. Mas ngayon, mas dumami pa yun, ano? Hindi ko alam. Mas dumami pa yun kasi tingnan mo naman kapag nakikita natin kay Kalinga Prob yung mga upload, halos karamihan din mga OFW. Basta OFW marami. Pinakamagulong meet and greet. Ngayon kaya, Siguro ganito. Marami yun. Grabe, daming supporters. Hong Kong. saan lugar yun? Papayad sa Hong Kong. Saan sa Hong Kong? Ako. Sige lang kuya, di ako mahilig sa kape. Masyadong ko. Nareakan siya na Acidic pala siguro acidic to si Papa Eds kaya hindi siya pwede sa kape. sa kape. Anyway guys, putulin na natin. Hanggang doon lang ata yung interview ni pangalan nito guys. Kasi na po, si Yansky TV. Subscribe po natin yan guys ha. Subscribe, tulungan natin yung kanyang YouTube channel. So, ewan ko guys ha. Ako para sa akin, natuwa ako dito sa ni Papa Eds, di ba? At yun lang guys. Basta tayo guys, kapit lang sa mga tunay na supporters ng EDSI. No, tuloy-tuloy lang. Para sa akin guys, para hindi po kayo maguluhan, magtiwala tayo kay Papa Eds at kay Beyonce. Dito naganda ako sa at the same time nakuha din natin na tuloy na at confirm na pupunta na sila sa Hong Kong at ito na nakausap na nila yung principal. So pero sana guys, sa lahat ng mga EDSI supporters, tuloy po natin ang pagmamarathon, ipakita natin ang ating lakas. No, palakasin natin yung mga recent na vlog or upload ni Kalinga Prob at sana i-marathon po natin yan. At salamat sa Diyos at kita-kits ulit tayo guys sa akin next video reaction. Lagi nyo lang po tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react ayon sa itsura, magkomento ayon sa ganda. And this Marzano again, and to God be the glory guys. Alright. Yo, si Marzano nasa taas ng laro. Reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon, siguradong matindi. Kayo't love team fans, madalas mapaluhod sa tabi. Mga basher, lagi silang nakabantay. Kahit anong gawin niya sa likod, laging nag-aantay. Pero si Marzano, hindi takot sa away. Naglalabas ng totoo kahit sinong magalit, okay? Sa love teams, may sarili siyang tingin. Real talk, di plastic, laging malinaw ang dating. Bawat galaw, bawat salita may direksyon. Kahit na minsan may magalit, siya di nawawala ng atensyon. Marzano, hari ng reaksyon. Walang kasinungalingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses na sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit may hate, siya'y tuloy-tuloy lang. Sa bawat opinyon, may lalim at bigat ang bitaw. Mga bashas, laging galit, gustong magpabaksa. Pero si Marzano, di kayang patahimikin ng yabang. Love team fans, minsan tumitili kapag si Marzano na parang tinutulak sa gilid. Pero sa dulo ng araw, alam nilang may tama. Kahit anong salita, siya'y laging may patama. Pinapakita lang kung ano ang totoo. Walang halong drama, di siya nagpapatalo. Bawat reaksyon parang may liwanag. Kahit na minsan may sakit, may tamang lagak. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya nagtitinan. Opinion nga'y matatag, parang bakal na walang lamat.
bawat love team na di niya feel. Nagbabaga ang comment section, talagang chill. Pero ang basher tuloy sa pangaasar. Sa likod ng screen di mo makikita, tahimik lang nagtatago asar. Pero si Marzano tawa lang sa gilid. Kahit may banta, di siya natitigatig. Alam niya, sa totoo, siya'y panalo. Kahit anong sigaw ng bashers, tuloy ang palo. Kaya love team fans, kung magalit kayo, huwag kayong sensitivity, ito isang laro. Si Marzano nagre-react para magbigay aral. Di lang puro fan service, kundi yung tama at natural. At sa mga bashers, chill lang sa likod. Si Marzano di nyo kayang ibagsak sa sulok. Kahit anong hate, di siya matuturo. Bilang reaktor, solid di siya mauupos na kandila sa sulok. Marzano ang hari ng reaksyon, walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses man ang sumalubong, di na alintana ang gulo. Kahit sa lofty may sarili siyang opinion. Minsan galit, minsan naman with passion. Hindi lahat ay kayang tanggapin, pero pag nag-react, yak sa isip mo itatangayin. Pag si Marzano na ang bumitaw ng linya, mag-iinit ang eksena, umaabot sa kritika. Ang bawat salita, parang bala ng baril. Bawat tunog ay umaalinaw, no tagos hanggang buto, real. Sa mga bashers, ang daming pasarin, pero si Marzano tuloy lang, walang mariring. Kahit pumatikos ang buong bayan, siya'y panatag, opinyon niya ang hudyat ng katotohanan. Marzano di nagpapasilaw sa fame, reputation niya solid, itulad ng name. May bashers, oo, pero di siya napitinan. Opinyon niya'y matatag, parang bakal na walang lamat. Lamatang si Marzano mananatili sa taas. Kahit bashers di siya kayang mawash out ang lakas.